mabigat po 'to, eh. Kasi tinitignan marami pong umaayon na abogado kay JPE. Oh, alam niyo na yung yung alam mo yon yung dahil JPE parang pag kinote mo na si JPE okay ka na. Si JPE po Juan Ponce Enrile, no? Na pag kinote mo yung sinabi niya, parang okay ka na dahil napakatalino sa batas eh. Alam nyo, eto po, ito muna yung sinabi ni Pangulong Marcos. Marcos, Enrile right on INC rally, but Duterte impeachment timing is off. Yan po ang headline ng Inquirer, no? Timing lang yung mali, pero tama yung sinabi ni Enrile. Ano po ba yung sinabi ni Enrile? President Ferdinand Marcos Jr. agreed with Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile that the country would face a very detrimental precedent if the rule of law was not followed in the impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. But he said that the timing of the move was very poor. Okay. So sinasabi niya na detrimental, very detrimental precedent, no? Siyempre, ano yan eh, termino ng batas. So tinignan ko kung ano meaning ng very detrimental precedent. A very detrimental precedent is an example that serves as a bad rule to follow in the future, no? Ayan, ito raw po ay masamang halimbawa na baka gayahin o tularan ng mga tao sa susunod, no? Kasi napakalaki na rally. Nakakasama daw itong ginawa ng iglesia, baka kasi sila tularan. Alam po ninyo, may president po, no? Ang halimbawa, ituloy pa natin yung sinasabi ni Enrile. Ano ba yung sinasabi na, ayan, Juan Ponce Enrile had questioned the logic implicit in the January 30 National Rally. Yan. Ng INC na nag-oppose sa impeachment. Ang tanong ni JPE, ito raw po ay magsasacrifice the rule of law without exacting accountability. Okay. So, di ba tinatanong niya, kaya bang magbago ng batas ng Iglesia ni Cristo? Kaya bang, kasi ang pinalalabas ni Enrile ganito, ano lang po kayo, please bear with me. Medyo, medyo komplikado ng konti. Ang sinasabi ni Enrile, masama pong halimbawa yung ginawa, baka tularan ng next generation o sa mga susunod. No? Kasi ang Iglesia ni Cristo, wala naman siyang karapatang baguhin kung ano yung nasusulat ng batas. At malinaw po na may impeachment sa ating constitution. Okay. So parang tama sa biglang tingin, no? Kasi tama naman eh. Tama naman sinasabi niya, wala namang karapatan, kahit na gaano kayo karami, wala kayong karapatang magbago ng saligang batas. Wala nga kayong karapatang mag-introduce ng batas eh. Di ba? Okay. So, tama na ba si Enrile? Umaayon ka ba Badong? Hindi. Hindi ako umaayon. Kasi, ang tanong ko, bawal ba sa batas yung ginawa ng Iglesia ni Cristo? Hindi rin. Di ba? Okay. In fact, kung titignan natin, no, sinasabi paulit-ulit ng Iglesia ni Cristo. O paulit-ulit na sinabi ng mga speaker na pawang mga Iglesia ni Cristo na sinusuportahan nila yung panawagan. No? Sinusuportahan nila yung panawagan ni Pangulong Marcos na wag na yan kasi wala tayong mahihita sa impeachment. Matatali lang yung Senado tsaka Kongreso. Ang gusto na Iglesia ni Cristo, lutasin ninyo yung mga tunay na problema. Kaya po kami sumuporta eh, di ba?
Ayaw natin na impeachment. Pero tama po ba? No? O dinaan lang sa dami? Nasa 1987 Constitution po yung ginawa rin. Hindi po binabago. Wala po ako narinig na gusto naming baguhin ang saligang batas. Wala pong ganun. Wala po ako narinig na ganun. Pinakinggan ko ngayon si Tumanan eh. Baka ako nagkakamali ako eh. Si kapatid na Arnel Tumanan, nakinig ako ngayon eh. Wala naman pong sinasabi na balak nilang baguhin. Sa pagkilos na to, balak namin baguhin ang saligang batas. Wala po. Pero may batayan ba yung pagkilos ng Iglesia ni Cristo? Meron po. Naayon ba yun sa saligang batas? Naayon. O ito po, babasahin natin. Article 2, Section 1. The Philippines is democratic and republican state. Sovereignty resides in the people. And all government authority emanates from them. O, di ba? Yan po yung principle of people power. Power of the people. That the power ultimately belongs to people. O, tao ba yung mga iglesia ni Cristo? Article 3, Section 4. This guarantees the freedom of speech, expression, and the right of the people peaceably to assemble. O, yan ha. Freedom of speech, expression, and the right of people to peaceably assemble. Kaya nga po, nililinaw yan ng ng Iglesia ni Cristo. Ito ay peace rally. No? Mapayapa po ba? May nanggulo ba? Wala. Wala po nanggulo. Mapayapa. O tuloy natin. Hanggang doon lang ba yun? Hindi po. To assemble and petition the government to redress grievances. Ibig sabihin, pwede po silang manawagan ng mga kagustuhan nila. Nananawagan po sila na itigil na ninyo yung pamumulitika sa mga Duterte. Magtrabaho na kayo. Freedom po yung mga tao. May freedom po yung mga tao na magsama-sama. Tapos, ipanawagan yung gusto nila. Ano po yung gusto ng iglesia? Tigilan nyo yung impeachment dahil lalo lang magkakagulo. O again, sino po may gustong magkagulo ang Pilipinas? Yun din kukunti na tao na yun. Alam nyo may mga tao, may mga grupo na tuwing nagkakagulo, doon sila umaangat eh. Doon sila dumadami. Kailan po ba dumami yung mga NPA? Kailan po ba dumami yung mga dilawan? Di po ba, pag may mga kaguluhan, yan yung mga gusto nilang nakakapag-organize yung mga dilawan na dyan sila nagparami. Kaya may purpose po yan, yung mga panggugulo na yan. Yan, okay yan, bullshit Duterte. Akala ko impeach Duterte, Sara eh. This Section 3, this section mandates the state to respect the role of independent people's organization to enable to pursue and protect their collective interests and aspiration through peaceful and lawful means. So yung ginawa po ng Iglesia ni Cristo at sinuportahan po ng mga Duterte supporters kasama po ng KOJC ni Pastor Quebuloy, no? Ito po ay naaayon po sa saligang batas. Ngayon, kung sumunod po yung pressure po yan eh. Siyempre, wala pong iglesia na magsabi na pinipressure namin yung gobyerno. Ako na po magsabi bilang political analyst. Lahat po na rally, pamimressure po sa mga tao. Sinasabi namin, ayaw namin ng impeachment. Ang ibig sabihin po nun, ang ibig po sabihin nun, na pinipressure po para
sa maganda yung gobyerno. Hahayaan lang ba ng Iglesia ni Cristo yung nagaganap? Hahayaan lang ba ng matitinong tao dahil nakalagay sa batas na pwede mong impeach yung Vice President? Nagbigay po ng mga biblical na halimbawa. Bago pa po dun sa batuhin. Meron pa po dun yung mga Pariseo. Ano ko lang po, maganda po yung ibang approach po yun. Hindi ko po naririnig yan sa mga political rally. Yung sinasabi po, tinatanong si Kristo ng mga Pariseo at kung sino pa yung mga magagaling po sa batas ni Moises. Bakit po nila tinatanong si Jesucristo? Hindi po nila gustong malaman yung katotohanan. Tinatanong po nila para madiin si Kristo. Baka mali yung isagot, may pandiin po sila. Diba? Maganda pong halimbawa yun eh. Sa ginagawa ng Quadcom, sa ginagawa nila kay BP Sara. Hindi po sila nagtatanong for the sake na maliwanagan. Nagtatanong po sila para gamitin nila yung pagtatanong nila para palabasin na masamang tao yung mga sinasalang nila. Di ba? Sa tingin nyo ba, katotohanan ng gusto nila, kaya nila sinalang yung confidential fund ni BP Sara? Kung ang katotohanan po ang sinasabi nila, alam na nila kung bakit may Mary Grace Piatos eh. Nagtatanong po sila kung sino si Mary Grace Piatos para po manlito, para po linlangin yung mga tao, para magalit sa kanilang kalaban sa politika. Masama po ba yung ginawa ng Iglesia ni Cristo na nagpakita sila ng milyon para sabihin na ayaw namin ng ganyang politika? Di po ba? Yan yung pinaiwatig niyan. Napakaganda po nun. Alam niyo po, sa totoo lang, ang ganda pong president nun. Pag ang mga tao nakita nila na pinupolitika yung wala na sa katwiran yung ginagawa ng Quadcom, mag-rally kayo, lumabas kayo, 2 milyon kayo, ipakita nyo na ayaw namin yung ginagawa nyo sa Quadcom. Kaya, sinasabi nila na very detrimental president yun sa kanila. Kasi nakikita nila na hindi na nila kayang gawin yung ginagawa nila. Na may freedom silang bastusin ng kahit sino. May freedom sila na meron silang baliktad po yun. Tama po yun. Ang ginawa ng Iglesia ni Cristo ay magiging president sa mga tao na pag ayaw ninyo yung ginagawa ng gobyerno, magpakita kayo within your rights, ha? Hindi ko sinasabing ibagsak nyo yung gobyerno. Magpakita kayo, tignan nyo po, natuloy ba ang impeachment? Sinalang ba nila impeachment? Ako, sinasabi ko yan noon, hinihintay nila kung gaano karami ang Iglesia ni Cristo. Pag nagmilyon yan, kako, kusa nang mamamatay ang impeachment na yan. Pero kung kakalog-kalog, tignan nyo po, pro-impeachment. Sa tingin nyo, papansinin yan? Sakit tingin nyo, ay, teka muna. Nag-pro-impeachment. Meron din nag-rally sa pro-impeachment. Baka magalit sa atin tong mga to. Di ba? Yun po yun. Yung sinasabi po rito, no, na detrimental president, detrimental po yan sa mga tao sa gobyerno na gumagawa ng kapalpakan. Detrimental po yan sa mga tao sa gobyerno na magnanakaw. Kasi pinakita ng Iglesia ni Cristo na may puwersa ang mamamayang Pilipino at hindi sila papayag na ginagago nyo kami. Ano sabi? Hindi kami mangmang.
mas lalong hindi kami bobo